tubig ang pinakamahalaga at marahil pinakamadalas gamitin na material sa buong mundo. Mahigit 70% ng mundo ay binubuo ng tubig. Ito ay sapat na upang matustusan ang mga pangangailangan ng tao, hayop at halaman. Ngunit, kahit na sapat ang dami ng tubig sa mundo, nakararanas pa rin tayo ng kakulangan sa tubig. Ako si Suyan Mucher at narito ako upang iparating sa inyo ang pinakamalaking suliranin ng ating bansa ngayon. At ito po ang pollution sa tubig. Ang polusyon sa tubig ay ang kontaminasyon sa mga anyong tubig. Halimbawa nito ay ang mga lawa, karagatan, ilog at tubig sa ilalim ng lupa. 49% ay marumi dahil polusyon dulot ng kabahayan, mga pabrika at pagsasaka. Karamihan sa mga pag-aaral na nagawa ay nagpakita na ang pangunahing sanhi ng organic pollution nasa 48% sa ating mga katubigan ay domestic wastewater. Subalit ang 3% lamang ng mga investment sa water supply at sanitasyon ang napupunta sa sanitation and sewage treatments. Narito po tayo sa ilog na ito. Mapapansin niyo po ang napakaruming tubig dito. Maaaring nanggagaling ito sa mga kabahayan o mga basura dito. Alam niyo ba na karamihan sa mga sakit na ating nakukuha ay mula sa maruming tubig? 31% ng mga karamdaman ay sanhi ng maruming tubig. Ang paglusong o pag-inom mula sa kontaminadong tubig ay nakapagdudulot ng sakit na maaaring humantong sa pagkamatay. Nandito po ngayon si Trish at si Marie. Gano'n na kayo katagal sa saan kayo nagtatapon ng plastic? Minsan po sa plastic. Ba't Pag may gumana na lang po na basura, tinatapon na lang po. di kayo nagtatapon sa Bawal daw po kasi po pag nagtapon kami. Thank you. Sa pinakabagong ulat ng World Bank, tinukoy na sa mga pangunahing lungsod sa Asia, ang Metro Manila ay pangalawa sa may pinakamababang sewer connections at wala pang 7% kung ihahambing sa 20% ng Kathmandu, Nepal at 30% ng Dhaka, Bangladesh. Ngayon, marami sa ating mga kabahayan ay nakagagamit lamang ng tubig sa takdang oras. Nakararanas tayo ng kakulangan sa tubig dahil hindi natin ginagamit ng wasto ang ating tubig. Ating itinatapon ng basura sa mga kanal at malalapit na ilog at sapa. Ang mga gawaing ito ay sumisimot sa ating supply ng tubig at napadudumi ang ating mga pinagkukuhanan ng tubig. Maraming paraan upang makatulong tayo sa pagtitipid at pagpapanatili ng malinis na tubig. Una, mayroong 3.5 hanggang 5 galon ng tubig ang nagagamit sa pagbobomba ng tubig sa inodoro. Maaari kang makatipid ng tubig kung ikaw ay maglalagay ng boteng may mga bato at maliliit na bato sa iyong toilet tank. Nadaragdagan ang bigat sa tubig at mas kaunting tubig ang magagamit upang mapuno ang tangke. Pangalawa, ibasura ng wasto ang mga maduming nakakalason kemikal sa inyong mga tahanan. Huwag magtapon ng mga kemikal sa mga kanal o sa lupa. Pangatlo, ang mga dumi ng hayop ay mayroong bakterya at virus. Ang mga ito ay dapat itapon ng maayos sa mga basurahan. Bakit nga ba tayo nakakaranas ng kakulangan sa tubig? Ano nga ba ang nangyayari sa ating pinagkukuhanan ng tubig? Panahon na para tayo ay magbago bago pa mahuli ang lahat. Muli, ako po si Suyan Mucher at ito ang Patrol! Saan ka nagtatapon ng basurahan? Naapektahan ba ng mabawang ilog ang kalusugan niyo?